Narito ang ulo ng mga balita sa mga oras na ito. Fuel subsidy para sa mga tsuper ng pampasaherong sasakyan sa Metro Manila ipapamahagi simula sa susunod na linggo. Mahigit 4,600 na mga overseas Filipino workers na naapektuhan ng tensyon sa Middle East na bigyan ng tulong ayon sa Department of Migrant Workers. First quarter nationwide simultaneous earthquake drill isinagawa ngayong araw. Ako si William Theo para sa PNA Headlines. Mamamahagi ang gobyerno ng 5,000 pisong ayuda na pampagasolina para sa mga public utility drivers sa Metro Manila simula sa susunod na linggo. Ito ang inihahandang tugon ng gobyerno sa pagtaas ng presyo ng krudo dahil sa tensyon sa Middle East. Sinabi ni Acting Transportation Secretary Giovanni Lopez na unang makakatanggap ng fuel subsidy ang mga tricycle driver na susundan ng mga jeepney driver, taxi, transport network vehicle service at bus. Pangungunahan ng Department of Transportation, Land Transportation Franchising and Regulatory Board at mga lokal na pamahalaan sa beripikasyon ng mga makakatanggap at sa pamamahagi ng subsidy. Ayon kay Lopez, iniutos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tugunan ang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo sa pamamagitan ng whole-of-government approach at huwag palalain ang issue. Tiniyak naman ni Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian na mabibigyan din ng fuel subsidy ang mga PUV drivers sa mga probinsya sa labas ng Metro Manila. Samantala, kinumpirma rin ni Lopez na magtataas ng singil sa pasahe sa mga pampublikong sasakyan dahil sa sitwasyon sa krudo. Pinag-aaralan anya ng LTFRB kung gaano kalaki ang itataas ng singil sa pasahe. Mungkahi naman ng Department of Energy na mag-import ng biofuel bilang pandagdag sa lokal na supply ng gasolina para mapigilan ang pagsirit ng presyo nito sa merkado. Sa isang Senate hearing, sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na plano nilang payagang magkaroon ng importation kapag tumaas ang presyo ng mahigit sa 5% kumpara sa purong gasolina o diesel. Ayon kay Garin, sapat ang lokal na supply pero hanggang Abril ngayong taon na lang ito. Inaasahang makakadagdag ang biofuel ng 10 hanggang 20% sa kasalukuyang supply ng bansa. Mahigit 4,600 overseas Filipino workers na apektado ng nangyayaring tensyon sa Middle East ang nakatanggap ng mga tulong mula sa pamahalaan simula Martes ayon kay Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak. Sa ginanap na joint hearing ng Kamara nito lang Merkoles, sinabi ni Kakdak na kabilang ang mga naihatid ng tulong ay ang pansamantalang matutuluyan, tulong pinansyal, pagkain at mga pangunahing pangangailangan at psychosocial services. Nakapokus anya ang mga ahensya sa paghahatid ng suporta sa mga apektadong lugar at transit hub sa Hong Kong, Singapore, Malaysia, Manchester, United Kingdom at Ethiopia. Bukod sa mga naapektuhan, nakikipag-ugnayan din ang DMW sa Department of Foreign Affairs upang tulungan ang mga Pilipino na nakabase sa mga bansang walang migrant workers offices, maging ang mga dumayo lang para mamasyal noong panahon na tumaas ang tensyon. Ayon kay Kakdak, at least 380 naman ang nag-request na mga OFWs para sa repatriation mula sa Middle East region.
Isinagawa ngayong araw ang first quarter nationwide simultaneous earthquake drill or NSED. Pinungunahan ng mga opisyal ng Office of Civil Defense, PHIVOLCS, DOST at iba pang ahensya ng pamahalaan ang programa sa pamamagitan ng ceremonial pressing of the button. Magsisilbing preliminary drill ang nasabing aktibidad bilang paghahanda bago ang nakatakdang full-scale earthquake exercises sa mga susunod na quarter ng taon. May temang duck, cover, and hold, gawin dapat pero hindi sapat. Hinihikayat ng OCD at ng National Disaster Risk Reduction and Management Council na mag-adopt ng dagdag na estratehiya upang mapalakas ang paghahanda sa mga sakuna gaya ng lindol. At sa balitang pangkalakalan, pinatawan ng Department of Agriculture ng 81 million pesos na multa ang mahigit 100 supplier at contractor dahil sa delay ng pagde-deliver ng mga farm inputs at mabagal na implementasyon sa mga proyekto ng gobyerno noong 2025. Base sa DA, karamihan sa mga paglabag ay tungkol sa mga delayed na paghatid ng mga pataba, binhi, farm equipment at pagkaantala sa pagpapatayo ng ilang agricultural infrastructure at irrigation projects. Naipataw ang pinakamalaking multa sa Luzon kung saan umabot sa 28.5 million pesos ang naitala sa Cagayan Valley, 18.2 million sa Ilocos Region at 15.4 million naman sa Central Luzon. Ang pinakamataas na multa na 14.1 million ay naipataw ng ahensya laban sa La Filipino Uy Gongpo Corporation sa Ilocos Region dahil sa late delivery ng mga pataba. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Q. Laurel Jr., mahalaga ang tamang oras na paghahatid ng inputs at mga proyekto dahil tumutulong ito sa mga magsasaka na mapaunlad ang kanilang produksyon, mapataas ang kita at magkaroon ng kontribusyon sa food security ng bansa. Samantala, formal nang inilunsad ng Department of Trade and Industry or DTI ang isang 3 billion peso loan facility na layuning suportahan ang mga lokal na exporter sa bansa. Sa ginanap na launching sa DTI office sa Makati City nito lang Miyerkules, sinabi ni DTI Secretary Maria Cristina Roque na matutulungan ng programa ang mga negosyante na palawakin ang produksyon at paunlarin ang mga kagamitan para sa pagpapalakas ng global competitiveness. Dagdag pa niya, matitiyak ng loan program na may resources ang mga exporter upang mapanatili ang pag-unlad at lumawak pa sa bagong market. Mapapabilang ang loan facility sa iba pang programa ng DTI tulad ng 2 billion negosyo fund para sa mga overseas Filipino workers at ng loan program para sa mga babaeng negosyante. Magiging available ang loan program ngayong araw March 12 na magbibigay ng puhunan mula 30,000 pesos hanggang 20 million pesos sa mga exporter. At yan ang pinakabago at pinakamainit na balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming website pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Ako si William Theo at ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.